talaga oh. Pagkababa ng ating flatboat oh. Yan. Yan yung kabila. Ito yung ating seawall, di pa na ay breakwater, hindi pa naayos at medyo naputol pa yung pag ano. Ayan, may palaot na bangka kahit medyo malakas, talagang lalaot at walang ibang hanap buhay. So nandiyan isang flatboat. Ayan, palaot na siya. Grabe dami yung bangka oh. May isang flatboat doon sa kabila at nandito tayo doon naman sa kabila. Ayan. Mayroong mga naglalakad yung passenger natin na lumiko pa. Yun ang pinakamataas na building dito sa amin sa Sablayan. So nagpapahinga-pahinga tayo at napakadala ng pasahero ngayon. Sobrang kiriwi kasi ng pangingisda. Kaya wala, madala pumunta sa bayan yung iba at mamili. Tinatago talaga nila yung kunting ipon nila sa paglalaot. Nahanda sa kiriwi. Sa panahon ito, kiriwing-kiriwi talaga dito. Parang nasa buki din pag panahon ng June, July, August. Kiriwing-kiriwi dahil hindi pa nakaani ng mga palay at mais. Tapos bagyuhan pa. Kaya talagang kahit saan, laot. Mapalaot man at mapabukid, kiriwing-kiriwi din kasi dito kapag ganitong panahon madalas yung bagyo, madalas ang bagyo sa mga ganitong buwan. Kaya kahit bagaman hindi nakakatama yung hindi tumatama sa lupa yung bagyo, inahatak naman yung habagat, sobrang lakas doon sa laot. Kaya nahirapan yung mga maglalaot na lumaot dahil sobrang daming buhawi kidlat, kulog. Isa rin yung kinakatakutan namin kapag laging unos, maraming buhawi, maraming kidlat, marami nang natama ng buhawi, taob, lubog yung bangka at saka yung kidlat. Marami na rin natamang mga isda ng kidlat. Mayroon nga nangyari nung nakaraang mga taon daw tinamaan ng kidlat yung isang tao, hindi na nakita, talagang wasak yata ang katawan nun, hindi nakita nila kasi sabi nila yung mga damit nasampay doon sa mga tali-tali ng bangka. Ang tawag namin ay harasya. Kaya talagang hirap na sa laot. Ilang beses din ako nabutan noon kapag malakas ang unos, ang hangin, subas ko. Napapaisip ako na sana mayroon akong trabaho di tabi o kunting kita man lang para hindi makasagupa sa mga ganitong mga unos, kulog, kidlat, saka buhawi. Yun, buti na lang may flatboat tayo. Yun lang ating ginagawang panglipas oras ng panahong masasamang mga panahon, mga bagyo, bulyada, siyam-siyam ng habagat. Nakakaraos-raos din tayo kahit napakahina ng pasahero. Hirap talaga sa laot. Ang beses ko naranasan na grabing lakas, kala mo bagyo na, yun pala unos lang. Kung uuwi ka naman wala lugi ka rin bawat biyahe mo, lalo na ngayon mahal ang krudo at gasolina, lalo na pag gasolina yung bangka. Gasolina pa lang nasa mga 4,000, 5,000 na kung dyan lang sa malapit. Na yung ibang malalayo, crudo pa lang 3 container, 4 na container, mahigit 10,000 na, mga
mga 15 mil na. Tapos abutan ng lakas, talagang sa palaran, laban ka na lang. Kung uuwi ka, wala kang maiuwing pang bigas-bigas man lang, kasi grabe talagang ang laot kapag lumakas. Makikita mo wala ka nang makitang mga bundok. Makikita mo yung ano na lang, dilim, hangin, alon. Kaya talagang sabi pa ng kaibigan ko, taga bundok na kaibigan ko sumama, sabi niya ang hirap pala maglaot. Kapag lumaot ka, nakabaon na sa hukay yung kabilang paa mo. Kasi nabutan kami ng bagyo, kumover kami sa mga pulo sa Palawan. Hindi pwedeng umuwi. Kapag umuwi kami, lugi, konti lang isda. Habang kaya pa ng yelo, kaya pa ng bigas, kaya pa ng mga gamit ng panlaot, ay tambay ka doon o kaya publi ka sa mga pulo para makabawi mo na sa mga gastos. Ang hirap talaga ng manglalaot. Tapos minsan may panahon pa na mura, maraming ang isda, mura naman. Kapag bagyuhan naman, mahal ang isda, hirap naman magpalaot. Kaya bihira umasinso yung mga mangingisda. Ang kadalasan mag-asinso yung mga buyer. Kaya wala tayong magawa kasi wala tayong walang bukid, walang sakahan, walang lupa, kundi talagang pangingisda lang talaga ang hanap buhay namin dito. Kasi buti nga ako, nakakaligtas na ako, nakakatawag nito. Hirap talaga tong Bisaya magtagalog eh. Nakakaligtas sa mga lakas, sa mga unos. Ligtas ba yun? Hindi ko may paliwanag yung ganun eh. Yung parang nakakaraos ng lakas, nakakaraos na ng buhawi, kulog, kidlat, nandito sa tabi, nakakapangbigas-bigas sa tabi. Hirap magpaliwanag to. Hindi tayo sanay mag Tagalog. Kapag Tagalog lang tayo pag nasa kamera eh. Kapag dito sa mga kaibigan, kamag-anak, puro Bisaya kasi itong aming lugar. Pagkamang Mindoro to, Katagalugan ang bayan, pero dito sa aming sitio, mga Bisaya, halos karamihan Bisaya lahat. Yung mga marunong mag-Tagalog ngayon, yung mga bagong katutubo na nag-aaral na dito sa bayan, na Tagalog na yung laging na kasalimuhan nila. So ako, pilipit ako mag-Tagalog eh. Pinipilit kong magsalita ng Tagalog, lalo na sa kamera. Pinipilit kong ayusin at itama, pero nagkakamali pa rin eh. Mali-mali pa rin minsan eh. Yung pagbigkas ng tawag nila grammar eh, medyo mali. Pero okay naman siguro, naiintindihan naman siguro kahit paano, kahit mali-mali tayo mag-Tagalog. So yung iba dyan, tumatawa na sa aking Tagalog eh. Nabubulol pa ako, nauutal pa ako pag mag-Tagalog minsan. Mahirap magsalita ng Tagalog kapag sanay ka sa Bisaya. Pero bago ka magsalita ng Tagalog, parang isipin mo muna salita ng Bisaya bago i-translate mo sa isip yung Tagalog. Medyo mahirap. Kahit man nakatira ako sa Manila ng ilang taon, ganun pa rin yung mga kasama ko, mga Bisaya pa rin. So yung amo ko, Bicol naman, hirap din sila. So ito na pala yung aking mga estudyante Ayan yung aking anak na isa sasakay na to. May kasama kayong aso Kaninong aso to? Hello guys, nandito na yung mga galing school. Guys, mama pa? Wala pa. Makaabot niya sila sa video. Mamaya pa yung gabi. Pumuna kayo dyan at nag-vlog ako dito eh. Natatakot siya sa camera, ayaw niya mag-artista.
yung aso, gusto yung aso. Long ano? Ano sa amin? Yung sir. Ay, yung ano? Ang dami. Lagi isa pa diba? Isang araw, assignment. Itong anak ko parang Muslim o nakapiring oh. Parang napapansin naman din sa assignment sir. Puro ko lang. Wala, sana yung ano mo, payong. Sir. May payong ka? Wala yung payong mo ha. Akan nasa balay. Iiwan ko doon. Nasa balay. Bisaya, Tagalog ka. Nasa balay. Tumiyak siya kayo. Sa first ako. Kasi first time niya pa lang yun. Ako nga palagi na lang ako. So ayan, hintay-hintay tayo saglit. Baka mayroon pang magkasakay na passenger. Para hindi tayo lugi pag biyahe. Ano sir? Ako nga sa prinsip namin nila yan. Ako yung nililip out. Sino yan? Sabihan na lang talaga kita. Makukulong pa na. Bait naman aso ito ah. Eh, ko ba yung ano? Bakit? Hindi mo nakita. Ano? Kasi yung mga ano? Hindi, yung ano, yung tarpaulin na yung sa Jollibee. Tapos yung pintura ng school nila. Nagaya. Tapos meron pag isa lang ano? Yung ano nga yan, Brigada Eskwela. Oh, sakay na, sakay na. Eh, araw-araw. Tayo isang linggo sa isang bisis. Isang linggo sa isang bisis. Naiina talaga si Chate. Uy, uy! Dagandan si Lot. Naiina kita ko. Agoy, kitawanan. Hindi, sakay. Lamot-lamot lang. Sara, naiina kita ko. Sara, nalalaglag. Nalalaglag. Lukso-lukso. Kaya malalaglag na pante mo. Yan, sabihin. Pagang! Wala yung buto. Naalala niyo si Amaya dito? Yung nalapit siya. Ano ba? Parang malalaglag ako. Salamat na wala. Kaya patay. Kumal ka pa na ako. Isang linggo pa lang. Dami na pasa. Simple yan. Gulang-gulang. Simple rock. Yun, ano, patay na daga. Talaga. Baka may... Nasaan ako? Ayun na cellphone. Aray. Ano yung ballpen? Ay, naka-video pa yung cellphone. Dati naka-video yung cellphone. Kita-kita ka rin. Bye, Chase! Chase na lang tawagin natin. Ay, diba si Chase yung doon sa atin? Eh, kung paano kung babae yan? Sky na lang. Oo nga, bye-bye Sky! Or si ano, si Everest. Ano siya? Baka si Everest. Hindi, yung... Si Sky na lang. Bye-bye Sky! Bye-bye Sky! Si Marshall ba yun? Si Marshall. Oo, si Marshall. Kala ko Marshall. Oo, yung may mga dots-dots yung ganyan niya. Ay, oo. Buti na lang nakuha yung pagkaano ko nalaglag yung ballpen ko sa ano yun sa pinirap dito check sana isa first time na first time ni Chad first time isa kayo dito sa flatbed na ano yun dati sabay-sabay ako sa inyo namin Paglagay tayo ng dami yun. Grade 4 tayo nun eh. No, grade 4, grade 3. Ay, oo, grade 3. Ha? Grade 4 talaga tayo nun. Ha? Grade 3 siya. Grade 4. Wala namang grade 3. Hindi pa nga tayo magkakaklase ng grade 3. Bye, guys! Malalaglag ako, guys. Isigabo, hinahanap ako. Yan. Bye, guys. Ah! Ikaw muna, isa. Ikaw muna.
ganin sulod daw. Ganyan na hadlock daw. Patay. Wala na. Ay, paano tungawa ko ang dami? Kabisig-bisig